kumusta? Mukhang napaisip ka talaga nitong konsepto ng fellowship o pagsasamahan, no? Base dito sa mga pinag-aralan mong material. Oo. Kasi ang linaw ng tema, paano nga ba magkaroon ng tunay, yung malalim na ugnayan? Lalo na sa panahon ngayon, parang lahat tayo konektado, pero Pero hiwa-hiwalay pa din. mayroong tama. Yun nga. At ang ganda ng pagka-frame nung isa sa mga tanong dyan sa simula pa lang. Paano kung yung hinahanap nating paglago, di ba? Mhm. Yung katatagan, yung tunay na impluensya, Mhm. hindi pala talaga mahahanap sa laki ng bilang o sa ganda ng programa o sa galing ng isang tao lang. Oo nga. Paano kung nasa isang bagay na parang mas luma, mas simple, at para sa iba baka mas radikal pa nga? Yung tunay na biblical fellowship. Yan nga. Kasi 'di ba parang ang laking kabalintunuan nito sa panahon natin. Yung mga sources mo mismo binabanggit yung isolation. Oo, pag-iisa. Yung pag-iisa. Parang isang epidemya na raw. Kahit pa sabihing mas madali ng konekta ngayon dahil sa, alam mo na, social media, technology. Oo, ang dali mag-connect online. Pero parang hangin lang yung connections minsan, no? Tama ka. At hindi lang basta kalungkutan yan. Sinasabi sa material na itong chronic isolation na nararanasan ng marami. Chromic pa. Oo. Kahit mga leader pa yan sa iba't ibang larangan, unti-unting umuubos sa kanilang sigla, sa impact nila. Grabe. At pinapalala pa raw ito ng tinatawag nilang digital illusion of intimacy. Yung feeling mo connected ka. Yun. Dami mong friends. Oo, libo-libo. Pero sa totoo lang, mababaw. Walang tunay na kabahagi sa buhay mo. Pag may problema ka na, Wala kang matakbuhan talaga. ganon. Idagdag mo pa yung mga krisis sa mundo, di ba? Mas lalong lumalabas kung gaano kabilis masira yung mga relasyong hindi malalim yung ugat. O nga, parang papel lang. Pero yung gutom natin for belonging, para sa tunay na community, iba din yun, mas matindi ngayon. So parang uhaw na uhaw tayo, pero hindi natin alam kung saan hahanapin o paano sisimulan. Dito ngayon pumapasok yung parang balik-tanaw na ino-offer ng sources mo. Sinasabi na ang sagot daw matagal na nandyan. Exactly. Ipinapakita ro ng kasaysayan mula mismo dun sa unang iglesia sa Aklat ng Gawa Sa Acts O. hanggang sa mga komunidad na dumanas ng matinding pag-usig, halimbawa, yung mga underground churches sa China o sa ilang bahagi ng Middle East. Grabe yung mga yun. Oo, ang pananampalataya raw hindi lang nananatili, kundi lumalago pa nga, hindi dahil sa malalaking structures o buildings. Hindi sa laki. Yung eklesia na binabanggit dyan, hindi pala ito primarily tumutukoy sa building o sa Sunday service lang. Oo. Importanteng distinction yan. Kasi parang ganun lang nakasanayan nating pag-iisip minsan eh. Saan ka nagsisimba? Sa eklesia ni ganito. Oo, malaking shift yan sa pananaw. Sa orihinal na gamit ng salitang Griego na eklesia, ang ibig sabihin ay mga tinawag palabas, isang assembly ng mga tao. Mga tao. Oo, mga tao na may shared identity at purpose, hindi lugar. At yung binambanggit sa Acts 2:42-47, grabe yung description dun Anong sabi dun ulit? They devoted themselves, hindi lang nag-attend. Devoted. Iba yun. Iba yun, nag-devote sila sa turo ng mga apostol, sa fellowship, koinonia. Koinonia. Pagsasamahan. Oo, sa pagputol-putol ng tinapay, sa pananalangin. At ang resulta, hindi lang sila na-encouraged personally. Sabi, the Lord added to their number daily. Wow, araw-araw. May direktang connection yung lalim nung pagsasamahan nila sa pagdami ng nananampalataya, hindi magic. So, hindi lang simpleng pagkakaibigan or support group ang fellowship na to. May mas malalim pa, parang may magic ingredient ba ito or something? Higit pa sa magic, parang theological yung pundasyon yan malalim. Binabalikan sa sources mo, yung sinabi ng Diyos sa Genesis pa lang, Genesis 2:18. Yung kay Adam. Oo, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Pero hindi lang do ito tungkol kay Adam noon. Sinasabi nito yung disenyo natin bilang tao. Design natin. Oo,
Nilikha tayo sa imahe ng isang Diyos na relasyonal, Ama, Anak, Espiritu Santo. Nasa perfectong community sila, di ba? Oo, yung Trinity. Kaya tayo mismo, dinisenyo para sa connection, para sa pagiging dependent sa isa't isa, para sa shared life. Ang fellowship daw ayon sa isang analogy dyan, Ano yon? parang lupa, yung soil, kung saan natural na tumutubo at namumunga ang pananampalataya. Okay, makes sense. Hindi ito optional extra, parang add-on lang. Ito yung mismong kapaligiran, yung ecosystem na kailangan natin para lumago spiritually. Vital siya. Gusto ko yung analogy ng ecosystem para mas holistic yung tingin, no? Hindi lang isang parte kundi isang sistema ng mga ugnayan. Oo, interconnected. At nabanggit mo rin yung resulta sa acts. Pagdami, paano nangyayari yon? Paano nakaka-multiply ang ganitong klaseng fellowship? May isa pang analogy dyan, di ba? Yung parang apoy. Oo, maganda rin yon. Isipin mo, isang baga, uling, no? Kapag iniwan mo mag-isa, anong mangyayari? Mamamatay? Manlalamig agad? Mabilis, malalamig, mawawalan ng ningas. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga baga, Nag-aalab. Lumalaki yung apoy. oo, nag-aalab sila, lumilikha ng init at liwanag na kayang magpaliyab pa ng iba. Ganito raw gumagana ang tunay na fellowship. Hindi siya program-driven multiplication. Hindi dahil sa event? Hindi. Relational multiplication. Nangyayari ito sa pamamagitan ng mga testimonya ng pagbabago? Yung mga kwento. Oo, yung mga kwento na nakikita at naririnig sa loob ng grupo, sa encouragement na nagpapalakas ng loob ng bawat isa, sa accountability. Yung pagsasabihan. Oo, na humuhubog ng character. At sa shared mission na nagbibigay ng purpose. Tingnan mo si Pablo sa Bagong Tipan, hindi siya Lone Ranger eh. Lagi may kasama. Laging may network. Sina Timoteo, Barnabe, Silas, Lydia, Priscilla, Aquila, ang dami. Ang paglalaganap ng ebanghelyo nangyari sa pamamagitan nitong mga network ng tunay na pagsasamahan. So hindi lang ito basta pag-aalaga sa loob. Yung tunay na pagsasamahan, likas na nagiging palabas din, parang hindi mo mapipigilang kumalat yung init at liwanag. Exactly. Yun yung natural outcome. At binibigyan diin sa material na kapag authentiko ang fellowship, nagkakaroon ito ng tatlong puwersa na nagpaparami, multiplying forces. Tatlo? Ano yung una? Una, faith that strengthens, pananampalatayang nagpapalakas. Ito yung sinasabi sa Galatians 6.2, bear one another's burdens. Pagtutulungan sa pasanin. Oo, kapag binubuhat ninyo ang pasanin ng isa't isa, yung kahinaan ng isa, nagiging pagkakataon para lumakas ang pananampalataya ng buong grupo. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Ramdam mo yun. Okay, faith that strengthens. Ano yung pangalawa? Pangalawa, hope that spreads. Pag-asa na kumakalat. Yung mga kwento ng katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Yung mga testimonies ulit. Oo. Kapag naibabahagi yan sa loob ng community, nagiging source ito ng pag-asa para sa iba na baka dumadaan din sa pagsubok. Tulad ng nabanggit sa 1 Thessalonica 1.8 na yung pananampalataya nila rang out. Kumalat. Kumalat sa ibang lugar. Nakakahawa pala ang pag-asa na nakikita mo sa buhay ng iba. Nakakahawa, tama. At yung pangatlo, mukhang ito yung pinaka-visible sa labas. Oo, ito yung love that overflows, pag-ibig na umapaw. Ito yung direktang sinabi ni Jesus sa Juan 13:35. Yung sa pag-ibig makikilala. Yun mismo. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Yung klase ng pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawaran sa loob ng community. Yung practical na pagmamahal. Oo, yun mismo ang nagiging pinakamalakas na patotoo sa mundo. Hindi kailangan ng magarbong event o marketing. Yung mismong buhay nila na magkakasama ang nangangaral. Wow. Ito yung kabuuan ng sacred ecosystem, hindi lang pagtitipon, kundi isang buhay na sistema kung saan yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig lumalago at natural na dumadaloy palabas. Ang ganda pakinggan, parang ang ideal. Pero alam natin,
Hindi ito madali, lalo na sa kultura natin ngayon. Meron bang binabanggitin bang mga hamon, mga cultural headwinds dyan sa sources mo na parang kumukontra dito? Meron. At mahalagang kilalanin natin to para alam natin kung ano yung hinaharap natin. Unang-una, yung tinatawag na hyper-individualism. Yun. Yung kultura ng kaya ko to mag-isa, na parang sign of weakness kapag umamin kang kailangan mo ng tulong. Sakto. O dependent ka sa iba, parang bawal. Oo, parang ang sama ng dating. Masama ang tingin sa vulnerability. Pangalawa, ang consumerism. Yung parang namimili ka lang ng simbahan o community. Parang Jollibee o Starbucks. Oo, pipili ka based sa kung ano ang offerings nila, kung satisfied ka ba sa service. Kung maganda yung music, kung magaling yung speaker. Ganon. Parang namimili lang ng produkto, hindi nagko-commit sa isang pamilya. Pangatlo, yung digital illusion na nabanggit na natin kanina. Oo. Libo-libong friends pero walang tunay na kasama sa hirap at ginhawa. Walang sakripisyo, puros curated posts lang. Tama, puros highlights. At pang-apat, yung mobility and busyness. Yung palipat-lipat. Oo, dahil sa trabaho, paglipat-lipat ng tirahan, o sa sobrang daming ginagawa. Sobrang busy lagi. Ang hirap mag-invest ng oras, mahirap mag-uugat sa isang community. Parang laging nagmamadali, walang panahon para sa malalim na ugnayan. Ang bigat ng mga puwersang ito, no? Humihila palayo sa tunay na pagsasamahan. Talagang mabigat. So, anong panlaban dito? May mga biblical counter-strategies bang biniday? Mga practical na pwedeng gawin? Meron. At ang maganda, practical nga sila. Hindi lang basta teorya. Halimbawa, para labanan yung isolation at digital illusion, kailangan ng intentional proximity. Intentional proximity. Ibig sabihin, sadyain talaga ang pagkikita. Hindi pwedeng puro online lang. Oo, kailangan ng shared space, shared meals, eye contact, physical na presensya. May ibang dating yun eh. Iba talaga pagkaharap mo. Oo, para naman labanan yung pagiging superficial at individualism, kailangan ng mutual vulnerability. Ito yung mahirap, ano? Yung pagtanggal ng maskara. Pagiging totoo sa isa't isa tungkol sa mga struggles. Hindi lang sa mga success stories. Yun nga, kailangan ng trust, ng safety, pero dun talaga lumalalim yung ugnayan eh. Kapag alam mong tanggap ka, kahit di ka perpekto. Okay. Vulnerability. Tapos? Laban naman sa consumerism, ang sagot ay shared mission. Yung may pinagtutulungan kayo. Halimbawa, pagtutulong sa nangangailangan o pagdisipulo ng iba. Ganun ba? Oo, kasi kapag may misyon kayo na mas malaki sa inyong mga sarili, nabubuo yung samahan. Hindi na lang kayo basta tumatanggap, nagbibigay kayo, nagsasakripisyo para sa iba. Nagkakaisa kayo sa purpose. Nagkakaroon ng shared purpose. Yun. At panghuli, laban sa fragmentation at busyness, kailangan ng intergenerational bonds. Yung ugnayan ng mga mas bata at mas matanda tulad ni Pablo at Timoteo. Bakit mahalaga to? Kasi dito na ipapasa yung wisdom, yung mga natutunan. Natututo ang mga bata sa karanasan ng matatanda. At yung matatanda na-energize din sa mga bata? Oo, nabibigyan din ng bagong sigla, ng bagong perspective. Nagkakaroon ng continuity, hindi watak-watak ang henerasyon. Mahalaga yan sa katatagan. Okay, so intentionality, vulnerability, shared mission, at intergenerational connection. Parang simple pakinggan pero... Pero mahihat i-sustain. Kailangan ng commitment. Oo. At binabanggit din yata sa sources mo yung pag-shift ng mindset na dapat ituring ang eklesya o community bilang pamilya, hindi lang organisasyon. Anong implikasyon yan? Malaki. Malaking implikasyon yan sa priorities, sa kung paano sinusukat ang success ng isang community. Kapag pamilya ang turingan. Anong nagbabago? Una, mas nagiging mahalaga ang formation kesa sa attendance. Paghubog versus pagpapunta lang. Oo, ang focus ay hindi lang sa pagpapapunta ng tao every Sunday, kundi sa paghubog sa kanila na maging mas katulad ni Kristo sa araw-araw. Okay. Pangalawa, Pangalawa,
Mas mahalaga ang presence kesa sa performance. Presence kesa performance. Ano ibig sabihin yan? Mas binibigyang halaga yung pagpapakita at pagdamay sa mga ordinaryo pero mahalagang sandali ng buhay ng bawat isa, tulad ng kasal, binyag, pag may sakit o pag may namamatayan. Yung pagiging andyan para sa isa't isa. Oo. Kesa sa pagkakaroon lang ng very polished o magarbong programa na parang concert, hindi masama yun pero mas primary yung presence. Okay. At pangatlo? Pangatlo, mas mahalaga ang contribution kesa sa consumption. Pag-ambag versus pag-consume lang. Yun, ang bawat miyembro ay inaasahang maging tagapag-ambag sa buhay ng pamilya, ng oras, talento, resources, hindi lang basta customer na pumipili ng gusto niyang makuha o serbisyo. Active participant ka. May nabanggit na kwento diyan tungkol kay Ana, tama ba? Na parang nabing concrete example nito? Oo, si Ana, isang immigrant na single mother, pakiramdam niya dati, lost siya sa malaking simbahan. Parang numero lang. Oo, mahirap yun. Pero nung napasama siya sa isang maliit na grupo na tumrato sa kanya bilang pamilya, tinulungan siya sa pag-aalaga ng anak, sa paghanap ng trabaho, sa pag-navigate sa bagong kultura. Yung practical na tulong. Oo, yung ordinaryong pagtutulungan. Doon niya naramdaman na bilong siya at doon din siya nagsimulang lumago at eventually, siya na rin yung nag-aabot ng tulong sa iba. Nag-contribute na rin siya. Wow! Nag-multiply yung care? Yun nga. Pero, alam mo, maganda yung ideal ng pamilya. Pero gibat, delikado rin yan minsan. Paano kung maging toxic yung pamilya? Paano yung accountability? May sinasabi ba tungkol sa safeguards, proteksyon? Napakahalagang punto niyan. At oo, dapat binibigyang diin din sa material ang pangangailangan ng safeguards. Kasi nga, dahil intimate at vulnerable ang relationship sa isang pamilya, Mas madaling masaktan. oo, mas malaki ang potential for harm kung walang bantay. Kaya kailangan ng malinaw na accountability structures. Dapat may transparency, lalo na sa finances at sa decision-making. Hindi pwedeng one-man rule lang. Hindi pwede. Kailangan din ng malinaw na proseso para sa pag-handle ng mga hinaing, ng mga konflikto o kahit mga kaso ng abuso para maprotektahan ng lahat, lalo na yung mga vulnerable members. Dapat may malinaw na grievance process. Oo. Ang struktura, yung rules, processes, leadership roles, dapat nagsisilbi para suportahan yung buhay pamilya. Hindi dapat yung structure ang nagiging focus o nagiging rigid na parang korporasyon. Dapat flexible at life-giving yung structure. So, kailangan pa rin ng structure, pero structure na nagse-serve sa relationships, hindi relationships na nagse-serve sa structure. Gets ko? Tama. May nabanggit pa bang ibang models o analogies para mas ma-visualize natin itong sacred ecosystem? Bukod dun sa lupa at apoy? Meron pa, bukod sa ecosystem concept, may isa pang magandang analogy. Ang trellis. Trellis, yung sa halaman. Oo, yung balangkas na ginagamit para suportahan ang paggapang at paglago ng halaman, tulad ng ubas. Yung parang guide para di gumapang sa lupa? Yun, ang trellis ay nagbibigay ng suporta at direksyon sa paglago ng halaman, yung spiritual life natin, nang hindi ito sinasakal. Importante yun. Hindi, sinasakal. Oo, kailangan daw itong matibay pero magaan, flexible at ito mahalaga madaling i-replicate o kopyahin. Bakit kailangang madaling kopyahin? Para madaling maparami, para yung structure na sumusuporta dun sa framework na binanggit din. Roots, yung shared identity ninyo kay Kristo. Roots. Multiplied by rhythms, yung mga regular na ginagawa ninyo together. Prayer, pagkain, pag-aaral, paglilingkod. Rhythms. Equals release, yung natural na pagpaparami at paglabas ng misyon ninyo. Roots times rhythms equals release, parang formula nga. Ang galing. At may specific patterns pa raw na nabanggit para dito. Yung maliliit na grupo, parang nabanggit mo kanina. Oo, binabanggit yung mga practical patterns tulad ng triads. Tatluhan?
Oo, 3 tao na committed sa malalim na discipleship at accountability. Sobrang close niyan. Tapos, household hubs. Mas malaki ng konti. Mga 6 to 12 tao na parang pamilya talaga ang turingan, may shared practices sila, at may shared mission sa kanilang local na community o neighborhood. Parang mini church sa bahay. Pwede mong sabihin ganun. At apprenticeship, yung intentional na pagme-mentor ng mga existing leaders sa mga potential leaders. Para dumami yung leaders. Para dumami pa ang kayang mag-facilitate ng ganitong mga grupo. Kasi ang common denominator sa lahat ng to, maliliit sila. Smallness. Kasi ang prinsipyo ay smallness enables reproducibility. Mas madaling gayahin at palaganapin ang mga simple at maliliit na modelo kaysa sa mga komplikado at malalaking programa na kailangan ng malaking budget o expert staff. Kaya pala may emphasis din sa sources mo na itong mga maliliit na micro-fellowships ang madalas na nakakasurvive. At lumalago pa nga kapag may pressure o persecution. Talaga? Grabe! Hindi lang sila pang peacetime, kumbaga. Hindi lang daw ito survival tactic kundi ito raw yung pagiging tapat mismo sa disenyo na nakikita natin sa bagong tipan lalo na sa unang iglesia. Parang sa gitna ng apoy, mas lumilinaw yung tunay na anyo at lakas ng ganitong klase ng community. Wow. Sila yung nagpapatuloy kahit wala ng building, kahit wala ng malaking budget kasi ang pundasyon nila ay yung relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Mas matibay yun. Ano yung mga specific na katangian na nagbibigay ng resilience o katatagan sa mga micro-fellowships na ito? Ayon sa nabasa mo, paano sila tumatagal? May ilang susi na binanggit, parang common themes. Ano-ano yon? Una, malinaw na identity. Alam na alam nila kung sino sila kay Kristo at ano ang misyon nila. Solid yon. Hindi sila naguguluhan kahit magulo ang paligid. Okay, clear identity. Pray, mag-aral ng Biblia, mag-share ng buhay, madaling ituro at ipasa sa iba. Hindi kailangan ng special training o seminary degree. Madaling ipasa, okay. Pangatlo, distributed leadership. Hindi nakasentro sa isang super leader ang lahat. Maraming empowered na mag-lead sa maliliit na grupo, kaya kahit may isang mawala o mahuli, Tuloy pa rin yung iba? tuloy pa rin ang buhay ng community. Hindi siya dependent sa isang tao. Pang-apat, mutual aid. Pagdadamayan? Oo, yung practical na pagtutulungan sa mga pangangailangan. Pagkain, tirahan, pera. Tunay na pagdadamayan, hindi lang salita. Body life talaga. Yun. At panglima, non-violence at integrity sa witness. Ang kanilang patotoo ay hindi sa pamamagitan ng pakikipag-away o pagiging agresibo, kundi sa pamamagitan ng kanilang mapagmahal na buhay at matatag na paninindigan sa katotohanan, kahit mahirap. Kahit may kapalit? Oo, mahalaga rin daw yung ethical discernment, yung pag-iingat na hindi sila magturo o gumawa ng labag sa batas o makakasama sa iba para mapanatili yung credibility ng kanilang patotoo. Integrity? Grabe. Parang ang layo nito sa karaniwang naisip natin kapag sinabing church growth o community building. Mas organic, mas relational. Mas simple pero mas malalim. Oo, mas nakaugat sa ordinaryong buhay. So, kung susumahin natin lahat ng nahimay natin mula sa iyong sources, itong biblical fellowship pala ay hindi lang isang activity o meeting. Hindi talaga. Hindi lang event. Ito ay isang buhay na ecosystem. Isang pamilya na may shared identity, shared practices, at shared mission. Ito yung paraan ng pamumuhay na idisenyo para sa ating paglago. Para sa paglago natin. Oo, bilang mga individual at bilang isang katawan. At ito rin pala yung sikreto kung maituturing man sa pagpaparami ng pananampalataya na autentiko at matatag, lalo na sa mga panahong puno ng hamon tulad ngayon. Hindi ito nice to have. Hindi optional. Fundamental siya. Kailangan. At may iniwan ngang isang tanong para sa iyo, di ba? Isang bagay na pwedeng pag-isipan pagkatapos ng usapang ito para sa ating mga nakikinig. Oo, isang napakahalagang tanong mula mismo sa material. Sinasabi roon, fellowship is not just about belonging, it is about becoming. Belonging versus becoming. Oo, hindi lang daw ito tungkol sa pakiramdam na kabilang ka o tanggap ka,
Maganda yun, pero di dapat doon natatapos. Ang tunay na fellowship ay dapat may nangyayaring pagbabago, paglago, paghubog sa iyong pagkatao. Paghubog patungo saan? Patungo sa wangis ni Kristo. So, ang tanong para pagnilayan mo, sa mga community na bahagi ka na yon, sa simbahan, sa trabaho, sa pamilya, sa barkada, ano ang mas namingibabaw na nararamdaman mo? Yung simpleng belonging lang ba? Yung kasama ako dito? O nararamdaman mo rin ba yung hamon at suporta para sa becoming? Yung pagbabago. Oo, yung aktwal na pagbabago at paglago mo bilang tao, bilang alagad. Dahil ang tunay na fellowship, dapat may bunga. Hindi lang basta masaya. May nagiging iba sa'yo. Isang malalim at napapanahong pagtalakay nga ito tungkol sa fellowship. Salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimaymay na ito ng iyong mga pinagkukunan. Marami kaming natutunan. Salamat din. Hanggang sa susunod.